Ang pag-ibig ay isa sa pinakamagandang regalo sa buhay ng tao. Ngunit kung minsan, ang pag-ibig din ay nagiging mapaglaro. May mga pagkakataon na natatagpuan natin ang tamang tao. Ngunit sa maling panahon at sa maling pagkakataon. At kapag nangyari yon, ang puso natin ay napupuno ng kalituhan at bigat ng loob. Ngayong gabi, isang sulat ang ibinahagi sa atin ng ating taga-subaybay na si Dino, na nagmula pa sa Cebu. Kwento ito ng isang mahabang pagsasama na puno ng sikreto at kung papaano niya hinanap ang lakas ng loob upang piliin naman ang kanyang sariling kapayapaan. Narito at sabay-sabay natin pakinggan ang kwento ni Dino. Dear Kuya Allen, magandang gabi po sa inyo at sa lahat ng mga taga-subaybay ng inyong channel. Ako po si Dino. Lumapit sa inyo dahil sa kasalukuyan, parang hindi ko na alam ang gagawin ko sa bigat ng aking nararamdaman. Kuya Allen, wala po kasi talaga akong ibang mapagkwentuhan ng totoong buhay tungkol sa sitwasyon ko ngayon. Ang relasyon kasi namin ng aking partner na si John ay isang malaking sikreto. Si John po ay 26 na taong gulang at sa kasalukuyan, mayroon na siyang sariling pamilya at 3 anak. Dito po nagsisimula ang aking kalituhan. Alam kong may asawa na siya, pero palagi pa rin niyang sinasabi sa akin na ako ang tunay niyang gusto. Ako raw ang kanyang first love. At ako ang taong unang nagpatibok ng kanyang puso. Sa tuwing naririnig ko ang mga salitang yon mula sa kanya, imbis na matuwa ako, mas lalo lang akong naguguluhan. Kuya Allen, naawa ko sa pamilya niya. Naaawa ko sa mga bata at naaawa rin ako sa sarili ko. Nararamdaman ko kasi na habang pinapatagal namin ang ganitong setup, mas lalo lang kaming nasasaktan. Umabot na sa punto na nalaman ng asawa ni John ang tungkol sa aming nakaraan at sa patuloy naming komunikasyon. Dahil doon, natural lamang na nagalit ang asawa niya sa akin at nakakatanggap ako ng mga mensahe ng matinding galit mula sa pamilya nila. Ang malaking problema ko po ngayon, Kuya Allen, nahihirapan akong tuluyang umiwas kay John. Dahil tuwing sinusubukan kong lumayo, gumagawa siya ng paraan para iparamdam sa akin na hindi niya kaya ang mabuhay nang wala ako. Isang beses po, Kuya Allen, sinubukan ko talaga siyang iwasan ng tuluyan. Sabi ko sa sarili ko, kailangan ko ng panindigan ng tama. Isang buong linggo akong tiniis na huwag mag-reply sa mga text niya. At hindi ko sinasagot ang kanyang mga tawag sa telepono. Kahit mahirap sa panig ko, dahil nasanay na akong andyan siya, pinigilan ko ang sarili ko. Ang akala ko, sa isang linggong yon, matatanggap na niya na kailangan na namin maghiwalay ng landas
para sa kabutihan ng kanyang pamilya. Ngunit nagkamali po ako. Pagkalipas ng 1 linggo, nabalitaan ko na lamang na lubos na nagkasakit siya dyan dahil sa labis na kalungkutan at sa stress sa hindi ko pagpaparamdam. Parang tuluyan siyang pinanghinaan ng loob. At umabot pa sa kailangan siyang alagaan ng husto sa hospital dahil sa panghihina ng kanyang katawan. Doon ako tuluyang nanlambot, Kuya Allen. Mahal ko siya. Pero ayaw ko pong maging dahilan ng pagkasira ng pamilya niya. Ayaw kong maging dahilan ng kalungkutan ng mga bata. Pero naiisip ko rin ang sarili ko. Paano naman ang kapayapaan ng isip ko? Naguguluhan po talaga ako ng todo. Gusto kong lumayo para sa katahimikan ng lahat. Pero natatakot ako na baka kapag tuluyan ko siyang iniwan, ay mas lalo siyang magkasakit at hindi makabangon. Kaya naman, kahit alam kong masalimuot, hinahayaan ko na lang na mag-update siya sa akin ng tawag, pati text paminsan-minsan. Umabot na ang ganitong setup namin ng 6 na taon. 6 na taong tago at 6 na taong puno ng pag-aalinlangan. Kuya Allen, sa kabila ng lahat, natuloy pa rin ang kasal ni Jay sa kanyang asawa dahil na rin sa obligasyon. Akala ko po kapag kasal na sila at may mga anak na, tuluyan nang hihinto ang lahat. Akala ko makakahinga na ako ng maluwag at makakapagsimula muli. Ngunit napakahirap pa rin po ng sitwasyon ko ngayon. Kahit pamilyado na siya, panay pa rin ang paramdam niya sa akin. At ang masakit nito, hindi na ako makauwi ng payapa sa sarili naming probinsya. Kahit gaano ko kamis ang lugar kung saan ako lumaki, nahihirapan akong bumalik dahil alam kong nandoon sila. At alam ng asawa niya na may nararamdaman pa rin si Jan para sa akin. Ayaw ko pong makasagupa ng gulo o konfrontasyon. Sa katunayan, wala naman akong ginagawang tugon sa mga text niya ngayon. Nahuli ng kanyang asawa ang mga mensahe ni Jay na nagpapadala siya ng I love you sa akin. Pero saksi ang langit, hindi ko po yun sinasagot. Kahit wala na akong ginagawang masama, pinagbabantaan pa ako ng asawa niya na kapag nakita raw niya ako na nandun sa aming lugar, ay kakausapin niya ako ng marahas at ipapahiya sa harap ng maraming tao. Takot po ako sa gulo, lalo na't ang pamilya ng asawa niya ay may impluwensya sa aming bayan. Ang masakit pa rito, ang asawa ni Jan ay kamag-anak ko rin po sa malayong ugnayan. Kaya ang tanong ko po sa inyo, Kuya Allen, may karapatan ba akong humingi ng tulong sa batas o sa barangay upang maprotektahan ang aking sarili laban sa mga pagbabanta at pag-uusig ng pamilya niya?
kahit na wala naman akong ginagawang masama sa kanila ngayon. Naguguluhan po talaga ako. Maraming salamat. Dino, ramdam ko ang labis na kalituhan at bigat ng dinadala mo. 6 na taon ay hindi biro. Yan ay 6 na taon ng pag-aalala, pag-aalay ng panahon sa isang relasyong alam mong walang malinaw na patutunguhan dahil sa mga umiiral na obligasyon sa buhay. Una sa lahat, Dino, tama ang ginawa mo na hindi mo na sinasagot ang mga text ni Jan. Ipinapakita niyan na handa ka nang magbago at ayaw mo nang maging bahagi ng anumang gulo sa pamilya niya. Huwag mong sisihin ang sarili mo sa mga text na ipinapadala niya. Dahil hindi mo rin naman kontrolado ang nararamdaman ng ibang tao. Tungkol naman sa tanong mo kung maaari kang humingi ng tulong sa batas, oo, Dino, may karapatan ka. Kahit anong ugnayan o impluwensya mayroon ng kanilang pamilya, walang sino man ang may karapatang magbanta na mananakit o magpapahiya sa isang tao sa pampublikong lugar. Kung patuloy ang pagbabanta sa iyo ng asawa niya, maaari mo itong iparecord o ipablatter sa barangay o sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Ang hakbang na ito ay hindi para makipag-away, kundi upang magkaroon ka ng opisyal na proteksyon at legal na dokumento para sa iyong seguridad. Ngunit bukod sa usaping legal, ang pinakamahalagang proteksyon na maibibigay mo sa iyong sarili ngayon ay ang ganap na pagpapalaya sa nakaraan.